Ayan, nanood kami ng fireworks noong summer, July, I guess, 30 ata, yan. Kasi kada summer lang merong fireworks doon sa lugar nila sa Japan. Kapag New Year or Christmas, walang nagpapaputok, walang fireworks display. Tapos, hindi ko alam na timing talaga na pagpunta namin doon, nagkaroon ng fireworks display. And to think na hindi namin naplano yun. So, parang nabalitaan lang namin ang pagpunta namin doon na napansin namin ang daming tao. Tapos, may nakapaskil na ganyan, ganyan. Punta kayo dito kasi may display. Tapos, libre lang, walang budget, walang entrance fee. So, punta kami doon. Ayan, ito yung natunghayan namin. No, madaming tao nakaupo lang kami dyan sa kalsada. So, ang daming tao dyan na nanonood. Mostly mga Hapon, syempre. Yes, meron mga foreigner. Tapos, meron din ako mga katabi dyan na ayun, mga student, ganyan. Tapos, halo-halo. So, nanood lang kami dyan. Tapos, maraming entry ng fireworks display ata yung na panood namin, no? And dumating sa point na halos maiyak ako nung nagkaroon ng sound effect habang nagpa-fireworks display. Yung, alam mo yun, yung ganung moment, parang naaalala ko yung sa Pilipinas, yung nanood ako ng fireworks display, ganyan. Tapos, parang bumalik din sa isip ako, naalala ko yung family ko, ganyan. So, parang nalungkot ako bigla, imbis na masiyahan sa fireworks display, diba? Pero actually, yung fireworks display na yan, para ba siyang gumigising sa kaluluwa mo, sa pagkatao ko, na gumising sa katotohanan na pero pwede din tong parang isang celebration, diba? Para celebrate something, ganyan. Celebrate the new beginning. Celebrate the new venture, gano'n. Tapos, pwede din siyang congratulations on something na nakamit ko, ganyan. Tapos, ano pa ba? Mas madami. So, actually, in a long time after COVID, itong moment lang na to, nakarinig ulit ako ng fireworks display. And, ang layo ng travel ko siguro, mga ilang oras ba to? Dahil sa Shinkansen ang sinakyan namin or bullet train, mabilis lang. Ilang oras lang, mga 1 hour lang siguro. Pero actually, pag titingnan mo siya sa map, or sa mapa sa Google Map, malayo siya. Habot siya ilang kilometro. Hindi ako sure kung ilang kilometers, pero hindi siya pwedeng lakarin. So, sobrang layo. And, ang lugar na to, talagang pinupuntahan ng mga turista kasi maganda yung lugar. Madaming tourist spots. And, syempre, merong mga fireworks display, ganyan. Na nakakainganyo talaga sa atin, no, na pumunta. Na tumingin din. Kasi, nakakawala siya ng stress. Siyempre naman, sa dinami-dami naman ng trabaho namin, sa dinami-dami ng stress sa buhay namin, sino bang hindi magkakagusto na pumunta dito, hindi ba? Siyempre, pagpunta ko dito, hindi ako nagpaalam sa supervisor or sa head namin, sa amo. Kahit kanino hindi ako nagpaalam, siyempre. Kasi hindi nila ako papayagan at magkakaroon sila ng duda na kung saan ako pumunta sa time na nandun ako sa work. I mean, na nagtatrabaho ako under sa kanila. I mean, personal life ko na to, diba? So, kailangan ko pa bang sabihin sa kanila to? May personal din silang life at hindi nila yung sinasabi sa akin. So, patas lang na hindi ko sabihin sa kanila. And of course, hindi ko naman pinapabayaan ang sarili ko, diba? And binabayaran din naman nila ako para magtrabaho, hindi para sabihin ko sa kanila ang personal life ko.
dumating sa point kasi na parang nangingialam na sila sa akin, nangingialam na sila sa mga boundaries ko. So, ang ginawa ko, naglihim na ako. So, hindi ko na sinabi sa kanila, kahit sa mga close friend ko, sa mga ka-workmates ko na tanong ng tanong kung anong ginawa mo, ganyan-ganyan, saka pumunta, ganyan, may pinuntahan ka ba? I mean, kung sasabihin ko sa kanila, possible, mainggit sila, syempre, may ganun na moment. I mean, dumating din sa time na pumunta sila sa isang lugar at hindi nila ako niyaya. So, patas lang na magkaroon din ako ng personal life ko, 'di ba? Kasi may personal life din sila, may kanya-kanya tayong personal life, 'di ba? And sa panahon na to, syempre, personal life ko to, natuklasan ko kung paano pumunta ng malalayong lugar gamit ang bullet train, 'di ba? And paano din bumili ng ticket, which is hindi siya pwede gamitan ng tapping, yung card tapping, ganon, yung Suica card, yung tinatawag nilang Pasmo card, ganon. Hindi siya pwede kasi meron talaga siyang booth or ticket machine na kung saan pwede mo yung gamitin, tapos doon ka bibili ng ticket, or sa counter kung saan makikipag-usap ka sa teller in Japanese. Na-try ko yun both. First time kong bumili ng ticket, ang tinuro sa akin ng friend ko na sabihin mo to ganyan, ganito, ganyan. Tapos first time kong bumili ng, hanapin yung ang tawag dyan, yung train. Syempre na hirapan din ako doon kasi parang minutes na lang darating na yung train, tapos takbo ko ng takbo. Tapos hindi ko na natiis, nagtanong na ako sa hapon. So, syempre, in Japanese. And, doon ako natuto, doon ko nagamit yung kaiwa ko na napag-aralan sa classroom. Syempre, doon natin matututunan yan. Kasi sa work, ibang klase kasi yung ginagamit nilang lingwahe. Although, Japanese naman siya, pero, siya, dialect, which is, hindi yun ang tinuro sa classroom namin. And, ang ginagamit naming Japanese doon sa mga ka-workmate namin is yung pinaka malalim na salita na textbook based. So, ang mga ginagamit ng Hapon sa amin ay mabibilis na salita at mga shortcut. So, tendency, hindi namin siya mabilis maintindihan or naglo-loading yung utak namin, utak 30s, utak matanda, ganon. Siyempre, sa katagal-tagal ng panahon, natututo din tayo, nasasanay tayo sa mga salita nila, sa mga paggalaw. Kasi hindi naman lahat ng bagay gagamitan ng communication, although gamit ang communication skills. Gagamit din tayo ng physical skills or yung tinatawag nating yung skills talaga as a worker. Yung gagawin mo talaga yung work, walang kasamang daldal, 'di ba? So doon nasanay ako kung paano gumalaw, paano sabayan ang galaw din nila. Syempre, madaming dynamics, no, sa pag-work doon, hindi lang communication skills, kailangan mo din makibagay sa mga tao, sa mga senior sa'yo na para maging smooth ang gawain natin, gawain ng sa isang araw. Okay, sa isang araw na gawa. Dahil kung walang communication or kung walang cooperation, gano'n, samahan, hindi matatapos at magkakaroon din ng awayan. Which I encounter talaga na-encounter ko talaga personally. Yung mga awayan, bangayan, mga selusan, ganyan. Lahat dyan, napagdaanan ko. At, syempre, nagkaroon din ako ng mga lesson learned sa mga pagkakataon na yan. Syempre, hindi naman mawawala yan, no? Kahit sa Pilipinas, meron namang mga
away yan, 'di ba? Lalo-lalo na sa work.